Ang 3,000 taong gulang na sistema nga asta sa India ay unti-unting bumabagsak. Ang nga padangang diskriminasyon sa lipunan na nanatili sa loop ng 3 milenyo ay nayayani. Isang nakagugulat na balita ang dumating, maraming kababayhang dalit ang lumuluwas patungong Pilipinas. Ang ugat ng lahat ng ito ay isang babae lamang. Walang nakakaalam na ang lahat ng pagbabagong ito ay nasimula sa isang dalagita na, sa kabila ng pagiging nangunguna sa buong bansa sa akademiko, ay tinanggihan ng universidad dahil siya ay isang babae at mula sa uring dimahawakan o dalit. Tinanggap siya ng Pilipinas at pakalipas ng 10 taon bumalik siya bilang isang Filipina. Magsisimula na ang kamanghamanghang kuwento. Bago magsimula ang video, pindutin lang ang like at subscribe button sa loob ng 1 segundo. Magandang araw po. Ako si Priya. Isinilang ako bilang isang dalit, isang dimahawakang tao, sa isang squatter sa labas ng Mumbai, India. Ang araw pagkatapos ng 19 na kaarawan ko ay halos naging pinakamasayang umaga sa buhay ko. Mula pa madaling araw, naghintay kami ni Lola sa harap ng pangunahing gate ng Universidad ng Mumbai. Si Lola ang nakparal sa akin gamit ang pera na naipon niya sa buong buhay niya sa paglalaban ng maruruming damit ng iba sa isang labanderya. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin sa isip ko ang kanyang mga kumukulubot at magagaspang na kamay na hinahaplos ang aking acceptance letter. Nakapasa ako sa computer engineering sa Universidad ng Mumbai at ako ang may pinakamataas na marka sa buong bansa. Ito ang unang beses na nakamit ito ngang isang dalit. Nang pumasok ako sa gusaling ng admissions office, napakalamig ng hangin mula sa aircon. Ito ay isang luho na hindi ko kayang isipin sa mga squatter ng India. Ngumiti ng pilit ang empleyado habang tinatanggap ang aking nga dokumento, ngunit nang buksan niya ang nga ito, nanigas ang kanyang mukha. Nakita kong kumunot ang kanyang noo at namuo ang kanyang labi. Nakita niya ang aking katayuan sa kasta. Biglang nanahimik ang buong opisina. Huminto rin sa pagtatrabaho ang mga empleyado sa katabing desk at tumingin sa akin. Ang kanilang matingin ay malamig, matatalas, at puno ng pagkasuklam. Kinuha ng empleyado ang telepono at mabilis na nakipag-usap sa isang tao. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Kinansala ang iyong pagpasok. Simula ngayong taon, inalis na ang kwota para sa mababang antas ng lipunan." Walang silbi ang pinakamataas kong marka sa buong bansa. Tinanggihan ako dahil lang ako ay isang dalit. Lumabas si Lola mula sa likuran ko at lumuhot sa harap ng empleyado. Sa 70 taon ng kanyang buhay, ito ang unang beses na nangyari ito. Halos gusto kong sumigaw. Ang aking lola, ang napakatatak kong lola, lumuhod. Ngunit kinalatkat kami ngang gagwadya. Agresibo nilang hinila ang braso ni Lola, at habang tinutulungan ko siyang bumangon mula sa malamig na sahig na semento, doon ko unang napatanto, may magabagay na hindi magbabago, gaano man ako magsikap, ang daan pawi ay parang impyerno. Hinarang kami ngang kabataang mula sa mataas na antas ng lipunan. Isang lalaki ang dumura sa mukha ko. Dumalo sa aking pisngi ang malakit at malamig na dura. Tinulak naman ng isa pa si Lola, at muli siyang bumaksak sa sahig. Tumakbo kami sa estasyon ng pulis, ngunit pinatabuyan lang kami. Hindi man lang tiningnan ng pulis ang aming report at pinalayas kami, na parabang walang halaga ang reklamo ng isang dalit. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita kong umiyak si Lola. Nakaupo siya sa sulok ng bakuran, nakayuko ang likod, at tahimik na lumuluha. Umindayo ang kanyang ngabalikat, at patuloy na dumadaloy ang luha sa kanyang kumukulubot na mukha. Niyakap ko si Lola. Mahigpit kong niyakap ang kanyang maliliit na balikat na naprotekta sa akin sa buong buhay niya, at nangako ako sa aking sarili, balang araw, tiyak na makakaalis ako sa panggigipit na ito. Isang linggo ang lumipas. Nanakluhod ako sa sulok ng kwarto, walang ginagawa. Hindi ako kumakain, hindi ako natutulog. Basta nakatingin lang ako sa kisame, sinusumpa ang aking kapalaran. Isang araw, bandang alas 4 ng madaling araw, kumatok si Lola sa pinto ko. Sa luma niyang smartphone, may nagpa-play na video sa YouTube. Ito ay isang documentary na ginawa na isang istasyon na telebisyon sa Pilipinas. Sa screen, may isang babae na nakukuwento ng kanyang buhay. Kuwento ito ang isang dating tagalinis na naging propesor sa universidad dahil sa sipak. Nagsimulang lumakas ang tibok ng puso ko. Tahimik na nagsalita si Lola, "Sa Pilipinas, walang sistema ang kasta. Hindi ako makapaniwala. Mayroon palang bansa sa mundo na walang kasta." Sinabi ni Lola na ilang araw siyang nahanap ng impormasyon tungkol sa Pilipinas. Isa nga itong bansa na walang diskriminasyon sa lipunan. Isang lugar kung saan ikaw ay hinusgahan batay lamang sa iyong pagsisikap at kakayahan. Isang bansa kung saan ang mga kababayhan ay ligtas na makalakat sa gabi,
at kung saan pantay-pantay ang lahat sa harap ng batas. Mula noon, bali na bali akong na-search tungkol sa Pilipinas. Mayroon akong nakitang programa ng pagtatrabaho sa Pilipinas na pinamamahalaan ng gobyerno ng India. Kung makakapasa ako sa programang iyon, makakapunta ako sa Pilipinas. Ngunit kailangan kong matuto ang Filipino. Nang gabing iyon, gumawa si Lola ng isang nakakagulat na desisyon. Sinabi niyang ibebenta niya ang 5 baka namin. Ito ang lahat ng yaman ni Lola. Nagtipon ang mga taga-baryo at nagpatuloy ang mga batikos. Ano ang karapatan ng isang dalit na mapunta sa ibang bansa? Tapos na ang buhay ng isang babae kapag maisa siyang napunta sa ibang bansa. Ngunit hindi natinag si Lola. Kinaumagahan, madaling araw pa, inakay ni Lola ang 5 baka sa palengke. Pagbalik niya ng gabi, may hawak siyang tumpok ng pera. Kailangan kong sumakay ng bus ng 4 na beses para marating ang Filipino Language School sa Bali. Araw-araw, gumijizing ako ng alas 3 ng madaling araw at naglalakad sa dilim. Karamihan sa mga nakilala ko sa paaralan ay mula sa mataas na antas ng lipunan. Nang malaman nilang dalit ako, walang sinuman ang umupo sa tabi ko, ngunit hindi ko sila pinansin, nag-focus lang ako sa paaral ng Filipino. Nagula ako nang malaman kong ang magandang araw sa Filipino ay isang pabati na magagamit ng kahit sino, anuman ang katayuan sa lipunan. Sa India, makaiba ang pabati depende sa kasta. Lumipas ang 6 na buwan. Hindi ako lumiban kahit isang araw sa pag-aral. Sa bahay, Filipino lang ang aming ginagamit ni Lola sa pakikipausap. Naaral din si Lola ng Filipino kasama ko. Sinasabing gusto niyang malaman ang wika ng bansang pupuntahan ng kanyang apo. 2 buwan bago ang pagsusulit, muli na namang gumawa si Lola ng nakakagulat na desisyon. Ibinenta niya ang lahat ng 20 kambing namin. At ipinagbili pa niya ang kwintas na ginto na minana niya mula sa kanyang ina, ang aking lola sa tuhod para bilhan ako ng mamateryales sa paghahanda sa pagsusulit. Niyakap ko si Lola at humagulgol sa iya. Tahimik na sinabi ni Lola, kung ang apo ko ay makakapamuhay ng marangal bilang isang tao, walang anumang halaga ang lahat ng ito. Gabi bago ang pasusulit, hinawakan ni Lola ang aking kamay. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, naniniwala si Lola na bukas, mababago ang buhay mo. Sa lugar ng pagsusulit, mahigit 3,000 applicants ang nagtipon. Sama ito, wala pang 100 ang kababayhan. May dumura sa akin, ngunit buong pagmamalaki akong pumasok sa exam room. Nagsimula ang pagsusulit sa Filipino. Pakakita ko sa unang tanong, bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ay mga tanong na alam kong perpekto. Sa listening comprehension, narinig ko ang boses ng isang Pilipino. Ang masalitang maligayang pagdating sa inyo at ang Pilipinas ay isang bansa na nahuhusga batay sa kakayahan. Halos mapaluha ako. Naantay ako nga 1 buwan. Sa araw ng paglabas ng resulta, nangingini ang makamay ko habang binubuksan ang computer. Nandun ang pangalan ko sa listahan ng nakapasa. Ika. 4 ako sa buong bansa. At ika. 1 sa mga kababayhan. Niyakap ako ni Lola ng mahigpit. Ngunit mayroon pa kaming interview. Sa interview room, tinanong ako ng kinatawan ng kumpanya mula sa Pilipinas. Bakit mo gustong pumunta sa Pilipinas? Matapat akong sumagot. Nabalitaan ko po na sa Pilipinas, walang kasta. Gusto ko pong mahusgahan batay sa aking kakayahan. Nagulat ang mga interviewer sa aking sagot. Pakalipas ng 1 linggo, natanggap ko ang final acceptance letter. Sa 3,030 lang ang kinuha, at ako ang tanging babae. Talagang makakapunta na ako sa Pilipinas, lumuluha si Lola sa tuwa. Ngunit iba ang reaksyon ng mga taga-baryo. Nabulungan sila, tapos na ang buhay ng isang babae kapag mag-isa siyang napunta sa ibang bansa, at ang isang dalit, saan man mapunta dalit pa rin. Sa loob ng 2 buwan ng paghahanda sa paggalis, araw-araw na sinubukan ni Lola na maluto ng pagkaing Pilipino. Gumawa siya ng sinigang na nahanap niya sa internet at kahit maasim, masarap ito. Ang sinigang ni Lola ang pinakamasarap sa mundo. Dumating ang araw ng pag-alis. Hindi ako nakatulog kahit isang iglap kinagabihan. Paulit-ulit kong inayos ang aking bag. Hindi rin nakatulog si Lola at umupo lang sa tabi ko. Buong gabi siyang nabigay ng mama paalala. Mag-ingat ka sa sipon sa Pilipinas, kumain ka lagi, at huwag mong pansinin kung may malait sa iyo. Dumating ang taksi ng alas 3 ng madaling araw. Ilang taga-baryo ang nakatayo sa labas, sila ang nasumusuporta sa akin. Ngunit karamihan ay tulog pa. Wala silang dahilan upang mahatid ng isang dalit na umaalis.
Umupo si Lola sa tabi ko. Mula sa bintana, nakita ko ang aming bahay. Ang maliit na kubo na tinirahan ko sa buong buhay ko, na simulang umandar ang taksi. Unti-unting lumayo ang baryo, ang makipot na eskinita, ang kalsadang puno alikabok, ang nga baka na nakahiga sa kalye. Patuloy na hawak ni Lola ang aking kamay. 4 na oras ang biyahe patungo sa paliparan ng Beli. Sa loob ng taksi, hindi binitawan ni Lola ang aking kamay. Dumating kami sa paliparan ng alas 6 madaling araw. Puno ng tao ang paliparan, managilahan ng maleta, manatapaalam sa kanilang pamilya. Ako ay magiging isa sa kanila sa lalong madaling panahon. Natapos ko ang check-in, kailangan kong dumaan sa security checkpoint. Sa kabilang banda, hindi na makakapunta si Lola. Inilabas ni Lola mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na sobra. Ito ay larawan ng ina ng aking lola, ang aking lola sa tuhod, at binigyan din niya ako ng isang maliit na pouch na tela. Naglalaman ito ng lupa mula sa aming bakuran. Sabi niya, kapag nalulungkot ka, tingnan mo ito at maalala mo si Lola. Niyakap ko si Lola sa huling pagkakataon. Hinawakan ko ang kanyang magagaspang at kumukulubot na kamay, ang nga kamay na naglaban ng maruruming damit ng iba sa buong buhay niya para palakihin ako. Dumaan ako sa security checkpoint, lumingon ako at nakita si Lola na kumakabe. Nakangiti siya, ngunit dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Kinawayan ko rin siya, patuloy akong kumaway. Unti-unting lumiit si Lola, natakpan ng ngataw, at sa huli, hindi na siya nakita. Umupo ako sa upuan sa harap ng boarding gate. Mula sa bintana, nakita ko ang Delhi. Ang maalikabok na kalangitan, ang siksikang gusali, ang masikip na kalsada. Magpapaalam na ako sa lungsod na ito na minahal ko sa loob ng 19 na taon, ngunit hindi ako minahal. Nasimula ang pagsakay sa eroplano. Bumabagaba ang aking puso. Umupo ako sa aking upuan at ikinabit ang seatbelt. Nasimulang umanda ang eroplano. Unti-unting bumilis, at bumilis pa, at lumipat na. Mula sa bintana, unti-unting lumi ang Delhi. Parang laruan ang magusali, at parang sinulit ang makalsada. Napaluha ako, paalam Delhi, paalam India, paalam Lola. Umakyat kami sa mga burol, tuluyang nawala ang India. Pakalipas ng ilang oras, mababago ang buhay ko. Nang lumapak ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, naramdaman kong tumuntong ako sa isang bagong mundo. Ang tanawin ng gabi sa Pilipinas mula sa bintana ay naiba sa Delhi. Ang mga ilaw ay regular at organisado. Tuwid na mga kalsada, mayos na mga gusali. Nang tumayo ako sa harap ng immigration counter, nanginginig ang aking nga kamay. Kinumpirma ng isang Pilipinong opisyal ang aking pasaporte. Narinig ko ang tunog ng pagtatatak, kwang. Sa tunog na iyon, naramdaman kong nagsisimula na talaga ang bago kong buhay. Nang lumabas ako sa arrival area, maraming tao ang nakatayo, may hawak ng mga welcome banner. Sa gitna nila, may isang empleyado ng kumpanya mula sa Pilipinas na may hawak na fan sign na may nakasulat na pangalan ko. Nandun ang pangalan ko Priya na nakasulat sa Filipino. Nilapitan ko siya, ngumiti siya ng malapad at inabot ang kanyang kamay. Maligayang pagdating po binibining Priya, magandang araw po. Ito ang unang beses sa buhay ko na narinig ko ang nga salitang ito, ang salitang welcome, isang bagay na hindi ko kailanman narinig sa India. Tinangka niyang tulungan akong buhatin ang aking bagahe. Ang isang miyembro ng mataas na antas ng lipunan na bubuhat ng bagahe ng isang dalit ay isang bagay na hindi maisip sa India. Habang sakay kami ng bus patungo sa Cavite sa Chalabarzon, nagulat ako sa tanawin sa labas. Napakalinis ng mga kalsada. Sa bawat traffic light, eksaktong humihinto ang masasakyan. Sa India, kahit may traffic light, walang sumusunod. Dumating kami sa dormitory ng pabrika ng semiconductor parts sa Cavite. Maliit ang kwarto ngunit malinis, higit sa lahat, nagulat ako na may sarili akong kama, cabinet at desk. Sa mga eskwatan ng India, 10 tao ang makasama sa isang kwarto. Ang aking nakasama sa kwarto ay si Tao mula sa Vietnam at si Ella, isang Pilipina. Magalang silang bumati. Walang sinuman ang natanong tungkol sa aking katayuan sa lipunan. Tinatrato lang nila ako bilang si Priya mula sa India. Kinabukasan, alas 6 ng umaga, unang araw ko sa trabaho. Sa pasukan ng pabrika, natanggap ko ang aking employee ID. Ito ay isang plastic na card na may pangalan at larawan ko. Isang ID, isang bagay na hindi ibinibigay sa mga dalit sa India. Sinalubong ako ni Sir Adrian Torres, ang supervisor. Isang binatang Pilipino ang naabot ng kanyang kamay. Nang maatubili ako, siya na ang unang humawa sa aking kamay. Nakipagkamay sa akin isang dalit, halos mapaya ako.
Dinala ako sa workstation. Dumadaloy sa conveyor belt ang maliliit na bahagi ng semiconductor. Ang trabaho ko ay magpili ng mga may depekto. Si Ate Clarice de la Cruz na nagtatrabaho sa katabing line ay magili na nagturo sa akin kung paano suriin at kung ano ang kailangang tanggalin. Maingat kong tinanong kung maaari ko siyang kausapin. Sa India kasi, ipinagbabawal ang pakikipausap ng mga dalit sa mga miyembro nga taas na antas ng lipunan. Natatakang tiningnan ako ni Ate Clarice. Bakit hindi? Pareho lang naman tayong empleyado. Ang unang oras ay maayos. Ngunit sa ikalawang oras, nagsimulang sumakit ang aking mapaa. At sa ikatlong oras, nanlalabo na ang aking paningin. Nagdala si Ate Clarice ng isang maliit na unan. Sabi niya, mas maganda raw kung ilalagay mo ito sa ilalim mo habang nakatayo ka. Ginagamit daw itong lahat, kaya natural lang na gamitin ko rin. Pagpatak ng alas 10, dumating ang oras ng pahinga. Pagpunta ko sa lounge, may coffee vending machine dun. Nagulog si Sir Adrian ng barya at kinuha ako ng kape. Pang-welcome sa bago, sabi niya. Lumabas ang mainit na kape mula sa paper cup. Sa India, ang baso na nahawakan ng isang dalit ay hindi kailanman gagamitin ng mga miyembro ng mataas na antas ng lipunan, ngunit dito, lahat ay gumagamit ng parehong vending machine. Oras na ng tanghalian, pumunta kami sa company cafeteria. Ang menu ngayong araw ay sinigang na baboy, adobo, at tortang talong. Pumila kami at naghintay ng aming turno. Nasa harap ko ang plant manager, at natural lang siyang nahintay sa pila. Kung sa India ito, ang manakatataas ang unang kumakain, at ang manadalit ay kinakain lang ang natira. Kinuha ko ang aking tray at nilagyan ng pagkain. Lahat ng empleyado ay kumakain ng parehong pagkain. Makakaiba man ang nasyonalidad, kulay ng balat, at edad, lahat ay kumakain ng parehong pagkain sa isang cafeteria. Nang umupo ako sa mesa, tinanong ako ng mga kasamahan ko sa trabaho kung gusto ko ba ang sinigang at kung okay lang ang maasim. Sabi nila, dahan-dahan lang sa pag-adapt, mahirap din para sa amin noong una. Walang sinuman ang nagtanong tungkol sa aking caster. Tinatrato lang nila ako bilang si Priya mula sa India. Nasimula na ang trabaho sa hapon. Bumalik ako sa line. Kailangan kong tumayo ng 5 oras pa. Parang nasusuno ang talampakan ko at parang mapuputol ang aking likod. Bandang alas 4. Sobrang hirap ako at muntik nang matumba. Isang kasamahan ko mula sa Pilipinas, na nasa katabing line, ang sumalo sa akin. Sabi niya, pumunta ka sa klinik, kailangan mong mapahinga kung masakit. Nagpahinga ako ng 30 minuto sa klinik. Binigyan ako ng nas ng energy drink. Sabi niya, mahirap talaga ang unang araw, huwag mong pilitin ang sarili mo. Nang bumali ako sa line, naalala akong tinanong nga kasamahan ko, okay ka lang ba? Masakit ba talaga? Sabi nila, dahan-dahan lang, ngayon ay araw para mag-adjust. Oras ng uwi, alas 5 ng hapon. Lahat ay nagpaalam sa isa't isa, magandang trabaho. Bumalik ako sa dorm at humiga sa kama. Masakit ang buong katawan ko, ngunit mainit ang aking puso. Sa buong araw na iyon, kahit isang beses, hindi ako tinato bilang isang dalit. Ako ay si Priya, isang bagong empleyado, si Sir Adrian, si Ate Clarice, at lahat ng aking kasamahan ay tinatrato ako bilang isang tao. Sa India, ito ay hindi maisip. Umiyak ako habang naliligo, luhang ang galakan. Nag-video call ako kay Lola. Sa screen, nakangiti si Lola. Tinanong niya kung paano ang unang araw ko. Sumagot ako, mahirap, pero masaya. Sinabi ko na tinatrato ako ng lahat ng pantay-pantay. Tahimik na sinabi ni Lola, normal lang iyan. Ang eting bansa ang may problema. Mula kinabukasan, dahan-dahan akong nasimulang mag-adjust. Pakalipas ng 1 linggo, bumilis ang aking bilis sa trabaho at naging malapit ako sa aking mga kasamahan. Tinanong ni Ate Clarissa kung ano ang kakawin ko sa weekend. Nang sabihin kong mananatili ako sa dorm, sabi niya, magiging boring iyan, manood tayo ng sine. Tinanong ko kung talaga bang pwede akong sumama sa kanila at sagot niya, o naman, mga kaibigan. Ang isang Pilipino ay naging kaibigan ko, isang dalit. Nang weekend na iyon, sa unang pagkakataon, pumunta ako sa isang sinahan sa Pilipinas. Kumain ako ng popcorn habang nanonood ng sine. Nang matapos ang pelikula at lumabas kami, sinabi ng kasamahan ko na sa susunod, manood din kami ng pelikula ng India. Gusto raw nilang makakita ng may sayawan. Natawanan kaming lahat. Sa sandaling iyon, napatanto ko hindi na ako isang dalit mula sa India, kundi si Priya na nagtatrabaho sa Pilipinas. Dito, hindi ako isang makina, kundi isang tao. 1 buwan ang lumipas.
natanggap ko ang aking unang sahod. Nangingini ang aking makamay habang binubuksan ang sobre. Eksakto ang halaga na nakasulat sa kontrata. Sa India, madalas na hindi ibinibigay sa mga dalit ang ipinangakong pera. Agad kong ipinadala ang pera kay Lola ng araw na iyon. Ito ay parang pinahirapan ko. Tumawag si Lola. Nangingini ang kanyang boses. Sabi niya, "Salamat, ipinagmamalaki kita." Sa ikalawang buwan, nakaroon ng regular health check-up sa kumpanya. Lahat ng empleyado ay pantay-pantay na sumailalim sa check-up. Magalang na ipinaliwanag ng doktor ang lahat. Sabi niya, "Malusok ka at maayos ang ginagawa mo." Sa India, ang magalit ay nakakaranas ng diskriminasyon kahit sa mga ospital, ngunit dito, pantay-pantay ang paggagamot ng doktor sa akin. Sa ikatlong buwan, gusto kong matuto pa ng Filipino, kaya nag-enroll ako sa Filipino language class ng kumpanya. 2 beses sa isang linggo, 1 oras pagkatapos ang trabaho, mayroon kaming klase. Libre ito. Magalang na naturo ang aming guro. Habang bumubuti ang aking kasanayan sa Filipino, mas malalim ang aming pag-usap ng aking nga kasamahan. Narinig ko ang nga kwento ng kanilang pamilya, at ibinahagi ko rin ang aking kwento. Kapag ibinabahagi ko ang kwento ni Lola, lahat sila ay seryosong nakikinig. Isang araw, tinanong ako ni Sir Adrian, "Kumusta ang buhay mo sa Pilipinas?" Matapat akong sumagot, "Dito po, isa akong tao." Sinubukan kong ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon, ngunit hindi ako makapagsalita. Tahimik na sinabi ni Sir Adrian, "Ang tao ay dapat tratuhin ng bilang tao." Nang gabing iyon, sumulat ako ng mahabang liham kay Lola. Isinulat ko ang 3 buwan ko sa Pilipinas. Isinulat ko kung gaano kalaking kaligayahan ang tratuhin bilang isang tao, at kung gaano ako nagpapasalamat tuwing umaga na gumigising ako. Isinulat ko na ang mabaka, kambing, at gintong kwintas na ipinagbili ni Lola ay hindi nasayang. Isinulat ko na ang sakripisyo ni Lola ang nagbigay sa akin ng dignidad bilang isang tao. Nang maging 3 buwan na ako sa Pilipinas, dumating ang isang pista opisyal na tinatawag na Pasko. Sinabi ng kumpanya na 3 araw silang magbabakasyon, balakong manatili na lang sa dorm dahil ang mga pista opisyal ay para sa pamilya. Ngunit maingat na natanong si Sir Adrian. Sinabi niya na gusto ngang yang ina na imbitahan ang nga empleyado na malayo sa kanilang pamilya. Na atubili ako. Sa India kasi, ipinababawa sa isang dalit ang pumasok sa bahay ang isang miyembro ngang mataas na antas ng lipunan. Ngunit tila taos puso ang kagustuhan ni Sir Adrian. Maaga akong nahanda ng umaga ng Pasko. Bumili akong prutas sa supermarket dahil sa India, hindi magandang pumunta ng walang dalang pasalubong. Sumama ako kay Sir Adrian sa kanilang bahay sa Cavite. Isang apartment ito sa ika-15 palapag. Habang umakyat kami sa elevator, bumabagaba ang aking puso. Pagkabukas ng pintuan, bumungat ang mainit na amoy ng pagkain, amoy ng garlic rice, amoy ng nilutong karne, at pati na rin ang isang matamis na amoy. Isang babae na nasa edad 50s ang nakangiti ng malapat at sinalubong kami. Siya ang ina ni Sir Adrian. Ang kanyang mainit na tingin ay napaalala sa akin kay Lola. Papasok namin sa bahay, may malaking hapa na nakahanda sa sala. Puno ito nga pagkaing hindi ko pa nakikita. Bibingka, pansit, kaldereta, at iba't ibang kakanin. Isa-isang ipinaliwanag ng nanay. Ito raw ay bibingka, isang kakanin na kinakain tuwing Pasko. Maingat akong kumagat. Sa loob ng malakit na kakanin, pumuto ang matamis na latik. Nang subukan kong kumuha ng pansit gamit ang chopsticks, paulit-ulit itong nadulas. Munti ko nang mahulog, ngunit walang sinuman ang nang-asa. Ngumiti ang nanay at muling tinuruan ako kung paano gamitin ang chopsticks. Sabi niya, "Dahan-dahan lang, ganyan din ang lahat ng Pilipino nung bata pa." Lumabas din ang tatay ni Sir Adrian. Isang lalaking may banayat na itsura, na mukhang nasa maagang 60 anas, sabi niya, "Nalulungkot mag-isa sa piyesta, kaya magandang dumating ka." Na umupo kami sa hapak, naroon din ang kapatid na babae ni Sir Adrian at ang kanyang 7 taong gulang na pamangkin. Natatakang natanong ang pamangkin, "Saan ka po galing? May elepante po ba sa bansa niyo?" Sumagot ako, "May elepante at tigra rin doon," at nagliwanag ang mga mata ng pamangkin habang nagtatakang tumitingin sa akin. Nagsimula na ang pagkain. Lahat ay natural na nagkukuwentuhan. Maingat na nagtanong si tatay, "Ang pamilya mo po ba ay nasa India pa rin lahat?" Sinabi ko na tanging si Lola na lang ang kasama ko, at namatay ang aking nga magulang noong bata pa ako. Saglit na natahimik ang hapak, hinawakan ni nanay ang aking kamay. Ito ay isang mainit at malambot na kamay. Sabi niya, "Napakagaling mo. Napakahirap ng pinagdaanan mo para makarating dito. Napakagaling mo."
Dahan-dahan kong isinapuso ang aking kwento, kung paano ako hindi nakapakolehiyo dahil sa kasta, kung paano ipinabili ni Lola ang ngabaka at kambing, at kung paano ako pumunta sa Pilipinas upang maksimula ng bagong buhay. Nagulat ang kapatid na babae ni Sir Adrian at nagtanong, sa ika-21 siglo, mayroon pa rin ganyang sistema ang lipunan? Opo, sagot ko, sa India, ang tadhana ay itinakda mula pa sa kapanganakan. Muling hinawakan ni nanay ang aking kamay. Sabi niya, ngunit iba sa Pilipinas. Dito, hinuhusgahan ka batay lamang sa iyong pagsisikap at kakayahan. Sinabi ko na kaya gusto ko ang Pilipinas, dito, hindi ako isang dalit kundi si Priya lang. Sabi ni nanay, aba, siyempre. Dito, ikaw ay kasamahan ni Adrian sa trabaho. Hindi, simula ngayon, ikaw ay aming pamilya. Pakarinig kong salitang pamilya, napaluha ako. Agad na sinabi ni nanay, huwag kang umiyak, masaya ang araw na ito. Nang lumabas ako na suot ang barot saya, humanga ang lahat. Ang ganda mo at mukha kang Pilipino, sabi nila. Hinawakan ng pamangkin ang aking palda at sinabing, parang prinsesa ka. Kinuhanan ako ni Sir Adrian ng litrato. Para ipakita kay Lola, sabi niya. Sumagot ako na siguradong matutuwa si Lola. Sa gabi naglaro kami ng board game. Bagong laro ito para sa akin ngunit napakasaya. Natawa kami ng sabay-sabay at nakatuwaan. Sa India, hindi maaring maglaro ang mga dalit kasama ang mga miyembro ng mataas na antas ng lipunan. Ngunit dito, pantay-pantay ang lahat sa paglalaro. Papata ng alas, 9 gram gabi, kailangan ko nang umuwi, nalungkot si nanay, at binigyan niya ako ng isang malaking paper bag na puno ng pagkain. Sabi niya para kainin mo sa dorm, at nilagay ko na lahat ng bibingka, kakanin, at pansit. Sabi niya, sa bawat piyesta, pumunta ka dito. Kung nainip ka sa weekend, pumunta ka rin. Ngayon, kami ang pamilya mo sa Pilipinas, Priya. Mula ng araw na iyon, nakaroon ako ng tunay na nanay sa Pilipinas. Tuwing weekend, tumatawag siya. Tinatanong niya kung kumakain ako ng maayos at kung may masakit sa akin. Minsan sa isang buwan, gumagawa siya ng adobo at iba pang ulam at ipinapadala sa akin. Pagbukas kong delivery box, lumalabas ang mamaingat na nakasalansan ng mga lalagyan ng ulam. Adobo, daing na isda, tochino ang malutong ulam ng nanay ay ang pinakamasarap sa mundo. Sa ika-6 na buwan ko sa Pilipinas, nagsimula ako ng isang bagong hamon. Nagpasya akong mag-enroll sa Knight University. Mayroong programa kung saan maaari akong maaral habang nagtatrabaho sa kumpanya. Lubos itong inirekomenda ni Sir Adrian. Kumuha ako ng entrance exam. Tinanong ako ng mga interviewer bakit mo gustong mag-aral ng computer engineering? Matapat akong sumagot. Sinabi ko na nakapasa ako sa computer engineering sa Universidad ng Mumbai sa India, ngunit kinansela ang aking papasok dahil sa kasta, at gusto kong matupad ang pangarap na iyon sa Pilipinas. Umiling ang nga interviewer, at sinabi nila, sa Pilipinas, kakayahan lamang ang tinitingnan, sapat na ang iyong mga marka para makapasa. Pagkalipas ng 2 linggo, natanggap ko ang acceptance letter. Nag-video call ako kay Lola. Sa screen, humagulgol si Lola sa iya. Sabi niya, sa wakas, naging college student na ang apo ko. Natupad na ang pangarap. Nang pumasok ako sa classroom sa unang araw ng klase, nanginginig ako. Mayroong mga estudyante mula sa iba't ibang edad, makabataan, at pati na rin ang ngamuhang nasa edad 40 at 50. Ipinakilala ko ang sarili ko, ako po si Priya mula sa India, nagtatrabaho sa isang kumpanya at nag-aral. Sinabi ngang ginang na nakaupo sa tabi ko na siya ay nag-aral sa kolehiyo sa edad na 40 at kahit huli na, gusto niyang mag-aral. Walang sinuman ang nagtanong tungkol sa aking nakaraan. Kami ay nga kasama lang sa pag-aaral. Pumasok ang propesor. Sa unang klase, sinabi niya, sa klase na ito, pantay-pantay ang lahat. Walang pakialam sa edad, nasyonalidad, o background. Ang pagsisikap lamang ang mahalaga. Napaluha ako. Ito ang mundong pinangarap ko. Pagkatapos ang klase, habang nasa bus pauwi, nag-text ako kay Lola. Isinulat ko na nakapakinig ako ang unang klase ngayong araw at napakasaya ko. Isang semester ang lumipas. Araw-araw, gumigising ako ng alas 3 ng madaling araw upang mahanda para sa trabaho, at sa gabi, pumupunta ako sa eskwelahan. Sa weekend, gumagawa ako ng assignments. Mahirap, ngunit masaya. Nagulat ako nang matanggap ko ang aking grades. Binati ako ng propesor. Ikaw ang valedictorian, sabi niya. Nang sabihin ko magaling din po ako mag-aral sa India, tinanong ng propesor, bakit hindi ka po nakapakolehiyo sa India? Sumagot ako na dahil po sa aking katayuan sa lipunan. Nagulat ang propesor,
Sabi niya, sa ika-21 siglo, mayroon pa ring ganong pangyayari, hindi ka panipaniwala. 1 taon at kalahati ang lumipas. Natanggap ko ang aking regularization notice mula sa kumpanya. Binati ako ni si Adrian at sinabi, napakagaling mo. Ikaw na ngayon ang opisyal na empleyado ng aming kumpanya. Doble ang sahod ko. Sa unang pagkakataon, nakapagpadala ako ng tamang halaga ng pera kay Lola. Tumawag si Lola. Nanginginig ang kanyang boses. Sabi niya, hindi ko tatanggapin, gamitin mo na lang. Ngunit na pumilit ako. Sinabi ko, ipinabili po ni Lola ang lahat para sa akin. Ngayon naman po ang turno ko. Dumating ang bagong taon. Muli akong inanyayahan ng aking nanay sa Pilipinas. Sinabi niya na sa bagong taon kumakain sila ng pansit. Ang ibig sabihin daw nito ay humaba ang buhay. Tinuruan ako ni nanay kung paano magdasal bago kumain. Nadasal din ako kasama ang aking mga magulang sa Pilipinas humihiling ng maraming pagpapala sa bagong taon. Binigyan ako ni nanay ng pera, naktawanan siya at sinabing ako ang bunso sa kanilang bahay. Hindi ang pera ang mahalaga, kundi ang kahulugan ng pagtanggap sa akin bilang isang miyembro ng pamilya. Sa aking kaarawan, nagluto si nanay ng nilagang manok para sa akin. Sinabi niya na sa Pilipinas, kumakain sila ng nilagang manok sa karawan bilang pasasalamat sa nanay na nanganak. Habang naririnig ko ang salitang iyon, naisip ko ang dalawang nanay sa buhay ko, ang nanay na nasilang sa akin sa India, at ang nanay na tumanggap sa akin bilang pamilya sa Pilipinas. Pareho silang tunay na nanay para sa akin. Isang umaga ng taksibol, sa ika-4 na taon ko sa Pilipinas. Gaya ng nakagawian, gumising ako ng alas 6 ng linggo ng madaling araw upang ma-video call kay Lola. Ngunit hindi sumasagot si Lola. 1 beses, 2 beses, 3 beses, puro ring lang. Sa takot, tinawagan ko ang kapitbahay naming Ginang. Sa kabilang linya, narinig ko ang nagmamadaling boses. Priya, nahimatay si Lola kahapon, parang huminto ang puso ko. Nangingini ang aking makamay kaya hindi ko mahawakan ng maayos ang telepono. Ano ang nangyari ngayon? Nasaan po siya? Tanong ko. Sabi niya, nasa ospital, may malay siya, ngunit napakahina. Agad kong binuksan ang laptop at nahanap ng flight ticket papuntang India. Ang pinakamabilis na flight ay bukas ng hapon. Agad kong kinonta ang kumpanya. Sumagot si Sir Adrian sa telepono kahit madaling araw pa. Ngunit mabigat ang boses ni si Adrian. Sinabi niya na ilang buwan na ang nakalipas, gumawa ang gobyerno ng India ng bagong batas, ang Dalit Re-entry Ban. Isang batas na nagsasabing kung ang isang dalit na lumuwas ng bansa ay bumalik sa India, hindi na siya makakaalis muli. Nangangahulugan ito na kapag pumasok ako, hindi na ako makakabalik sa Pilipinas magpakailanman. Nabagsakan ako, hindi ko kayang bisitahin si Lola. At kung pupunta ako, mawawala ang lahat ng itinayo ko sa loob ng 4 na taon. Umupo ako sa sahig ng dorm room, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ginising akong aking makasama sa kwarto, si Tao at Ella, at niyakap ako. Matagal akong umiyak. Ang taong pinakamamahal ko ay naghihingalo, ngunit hindi ako makapunta. Hindi man lang ako makapagpaalam. Mula ng araw na iyon, araw-araw akong na-video call kay Lola. Natatawagan kami ng 3 beses sa isang araw, bago pumasok sa trabaho, sa oras ng tanghalian, at pagkatapos ng trabaho. Sa screen, anti-anting nangayayat si Lola. Mas maliit siya tingnan kaysa noong umalis ako 3 taon na ang nakalipas. Lumatay ang kanyang pisngi at lumalim ang kanyang mata. Ngunit kapag nakikita niya ako, sumisigla ang kanyang mata. Hirap na hirap si Lola na magsalita. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Ngunit napakahinangang kanyang boses. Mukhang hirap siyang huminga. Sinabi ko na pupunta ako ngayon, bibili ako agad ng tiket. Ikinaway ni Lola ang kanyang kamay sa screen. Huwag kang pumunta. Kailangan mo manatili sa Pilipinas? Bakit? Sigaw ko habang umiyak. May sakit si Lola? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Pinunasan ni Lola ang kanyang luha at sinabi, kung pupunta ka, hindi ka na makakabalik sa Pilipinas. Sabi ko, alam ko po iyon. Kahit na po, kailangan ko pa ring pumunta. Mas mahalaga po si Lola, sabi ko. Umiling si Lola. Alam mo ba kung ano ang hiling ni Lola? Ang makita kang masaya sa Pilipinas, iyan ang hiling ni Lola. 1 linggo ang lumipas, palala ng palala ang kalagayan ni Lola. Sa mga larawang ipinadala ng aming kapatiran buhay, halos nakahiga na lang si Lola. Sabi niya, hindi na rin po siya masyadong kumakain.
Kahit nagtatrabaho ako sa kumpanya, paulit-ulit akong napapaya. Habang ini-inspeksyon ko ang mga parts, si Lola lang ang naisip ko. Nag-alala ang mga kasamahan ko at nagtanong, ngunit nagsinungaling ako at sinabing, okay lang po ako. Sa ika-10 araw, kinagabihan, nagkaroon kami ng huling video call ni Lola. Halos hindi na makapagsalita si Lola. Bahagya na lang siyang nakapagmulat ng mata. Habang tinitingnan ko ang screen, patuloy akong nagsalita. Mahal kita, salamat po. Kung hindi po dahil kay Lola, wala po ako. Mahina siyang ngumiti. Gumalaw ang kanyang labi, ngunit halos hindi ko na narinig ang tunog. Ngunit mula sa kanyang galaw ng bibig, naintindihan ko, ipinagmamalaki kita, apo ko, iyon ang huli. Kinabukasan, alas 4 madaling araw. Tumuno ang telepono. Ang kapitbahay naming Ginang, narinig ko ang humihikbing boses, namatay na po si Lola, tahimik daw siyang pumanaw 1 oras na ang nakalipas. Nabaksakan ako sa aking kinatatayuan, gusto kong sumigaw, ngunit walang lumabas na tunog. Basta humiga lang ako sa sahig at umiyak. Ginising ako ng aking makasama sa kwarto at niyakap. Ngunit hindi ito nakapagbigay ng ginhawa. Mag-isa akong humagulhol sa dorm room. Lola, Lola, paulit-ulit kong tinawa ang pangalan niya. Ang taong napalaki sa akin sa buong buhay ko, ang taong isinakripisyo ang lahat para lang ipadala ako sa Pilipinas. Ipinadala ko siya nang hindi man lang nakapagpaalam. Hindi rin ako nakapunta sa kanyang libing. Kailangan kong panorin na lang sa video ang papunta nga baong ni Lola sa krematorium, ang pagsuno sa kanya, at ang paglibing sa kanya sa sementeryo. Kinontak ko si Sir Adrian at agad siyang dumating kahit madaling araw pa. Nakita niya ako at tahimik akong niyakap. Matagal kaming ganun. Nang umaga, kinontak ko ang kumpanya. Personal na tumawa ang presidente ng kumpanya. Sabi niya, magpahinga ka ngang ilang araw, kailangan mo ngang oras upang makayanan ang lungkot. Ngunit sinabi ko na gusto kong magtrabaho. Pakiramdam ko ay mababali ako kung mag-isa lang ako sa bahay. Nang hapon na iyon, isang maliit na alta ang inihanda sa company hall. Inilagay ang larawan ni Lola at mga bulaklak at insenso. Nakakagulat, lahat ng empleyado ng kumpanya ay dumating. Isa-isa silang nagbigay ng pakikiramay. Yumuko sila at naalay ng tahimik na panalangin. Humawa si Ate Clarissa sa aking kamay at umiyak. Dumating din ang presidente. Sinabi niya na napakabuting lola niya, siguradong ipinagmamalaki ka niya mula sa langit. Dumating din ang aking nanay sa Pilipinas. Pagkakita niya sa akin, niyakap niya ako ng mahigpit. Matagal siyang nakayakap. Walang sinabi, basta niyakap lang niya ako. Iyon ang mas malaking ginhawa. Sa mahinang boses, sinabi ni Nanay Priya, kasama mo kami. Pinanood ko ang libing sa India sa pamamagitan ng video. Sa maliit na screen, nakita ko ang kabaong ni Lola. Isang kahoy na kabaong na natatakpan ng puting tela. Binuhat ng nga tao ang kabaong at dumaan sa baryo. Walang miyembro ngang mataas na antas ng lipunan ang pumunta sa libing ngang isang dalit. Ilang tao yung tatayo lamang na kapareho niya ngang katayuan ang naroron. Pinanood ko sa screen ang daan patungo sa krematorium. Sa lupa ngang Pilipinas, yumukot ako sa screen. Iginawat ko ang aking no sa sahig at yumukot. Lola, tutuparin ko po ang aking pangako. Babalik po ako sa iyong puntot ng buong pagmamalaki bilang isang Filipina. Pakalipas ng 2 araw, ipinakita sa akin ng kapitbahay naming Ginang ang nganaiwang gamit ni Lola sa pamamagitan ng video. Isang maliit na kahon lamang iyon. Saluk, puno ito nga litrato na ipinadala ko mula sa Pilipinas. Larawan sa harap ng pabrika. Larawan na suot ang barot saya. Larawan sa college orientation. Sabi niya, araw-araw daw na tinitingnan ni Lola ang malitratong ito. At mayroon ding isang liham. Binasa ito, Ginang. Sa mahal kong Apo Priya. Masaya si Lola. Masaya ako na nakita-kitang namumuhay ng marangal bilang isang tao. Ang Pilipinas ay ang iyong bansa. Maging masaya ka doon. At tandaan mo, hindi ka isang dalit, ikaw ay si Priya. Mahal kita magpakailanman. Niyakap ko ang screen at umiyak. Lola, Lola, paulit-ulit kong tinawa ang pangalan niya. Sa loob ng 1 linggo, halos hindi ako makakain. Hindi rin ako nakatulog ng maayos. Sa panaginip ko, nakita ko si Lola. Nakangiti siya. Sabi niya, ayos lang, maging masaya ka. Pagkagising ko, basang-basang ang luha ang aking unan. Araw-araw na tumatawa ang aking nanay sa Pilipinas. Tinatanong niya kung kumain ako at kung nakatulog. Tuwing weekend, sinasabi niya, pumunta ka sa bahay. Huwag kang mag-isa. Pumunta ako sa bahay ng nanay at nanatili doon ng ilang araw. Gumawa si nanay na mapakain gusto ko. Tahimik lang siyang umupo sa tabi ko, iyon ang malaking ginhawa.
isang buwan ang lumipas. Kailangan kong umangkop sa mundong wala na si Lola. Araw-araw, pagising ko sa umaga, ang una kong tinitingnan ay ang litrato ni Lola. Ang litratong dinala ko nung dumating ako sa Pilipinas, ang black and white photo ay nagpapakita kay Lola nung bata pa siya, walang kulubot, at diretso ang likod. Kinakausap ko ang litrato at sinasabi, ngayon po, magsisika din ako ng husto. Magiging apo po ako na ipamamalaki ni Lola. Bumalik ako sa kumpanya, nagtrabaho ako. Napatuloy din ako sa aking mga klase sa kolehiyo. Kung si Lola ang tatanungin, sasabihin niya, gawin mo iyan. Sasabihin niya, huwag kang maging malungkot lang, sumulong ka. Sa ganong paraan, lumipas ang 1-2 buwan. Nanatili ang lungkot, ngunit patuloy akong namuhay. Namuhay ako ng marangal bilang isang tao sa Pilipinas, gaya ng kagustuhan ni Lola. Pagkatapos ng papanaw ni Lola, mas lalo akong naksikap. Iyon lang kasi ang tanging paraan para masuklen ko si Lola. Natapos ako ng kolehiyo sa loob ng 4 na taon. Ako ang nangunguna sa lahat ng batch. Sa araw ng graduation, umakyat ako sa stage at tinanggap ang aking diploma. Pinote akong presidente ng universidad at inalok no pakikipagkamay. Sa audience, naroon ang aking nanay at tatay sa Pilipinas at ang pamilya ni Sir Adrian. May hawa silang nga bulala at pumapalakpa. Hawa ang aking diploma, tumingala ako sa langit. Lola, nagawa ko po. Ang isang dalit na dalagita ay natapos ng kolehiyo. Kinilala rin ako sa kumpanya. Sa ika-6 na taon ko, na-promote ako bilang manager ng India Relations. Ako ang kauna-unahang dayuhan na nakamit ito sa kumpanya. Personal na inihayag ng presidente ng kumpanya. Sabi niya, napakagaling mo, ikaw ang ipinakmamalaki ng kumpanya. Muling tumaas ang aking sahod. Ngayon, nakakakuha na ako ng sahod na katumbas ng middle class sa Pilipinas. Napadala ako ng pera sa kapitbahay naming ginang sa India. Hiniling ko na alagaan na maayos ang punto ni Lola at layan ng bulaklak bawat buwan. Sa ika-8 taon ko, sa wakas ay naging kwalipikado na ako upang mag-apply para sa pagiging mamamayan ng Pilipinas. Nakamit ko ang lahat ng kondisyon, mahigit 8 taong paninirahan matatag na kita at kasanayan sa Filipino. Nakipagita ako sa isang abogado at nagipakonsulta. Sabi niya, lubos itong imposible. Naganda ako para sa naturalization exam. Pinag-aralan ko ang kasaysayan, kultura at batas NG Pilipinas. Nalaman ko na ang Pilipinas ay nagkaroon din ng anyo ng social stratification noong panahon ng pre-colonial, Datus, Maharlika, Timawa, Alipin, ngunit nalampasan ito. Gumawa sila ng konstitusyon na nagsasabing lahat ng tao ay pantay-pantay. Sa lugarang pagsusulit, maraming dayuhan ang naroon. Mula sa China, Vietnam, Pilipinas, Uzbekistan. Lahat sila ay gustong maging Pilipino. Kumuha ako ng pagsusulit. Hindi mahirap ang mga tanong tungkol sa kasaysayan, politika, at kultura ng Pilipinas. Dahil sa loob ng 8 taon, natural ko itong natutunan habang namumuhay sa bansang ito. Pagkalipas ng ilang linggo, natanggap ko ang acceptance letter. Ngunit mayroon pa kaming interview. Sa araw ng interview, nangingini ang aking puso habang pumasok ako sa interview room. 3 interviewer ang nakaupo. Nagsimula ang nga tanong. Bakit mo gusto ang pagiging mamamayan ng Pilipinas? Hindi ang inihanda kong sagot ang sinabi ko, kundi ang katotohanan sa aking puso. Sinabi ko na ginawa akong isang tao ng Pilipinas. Sa India, ako ay isang dalit, ngunit sa Pilipinas, ako ay si Priya. Sinabi ko na gusto kong suklian ang bansang ito. Tahimik na tumangho ang maka-interviewer. Tinanong nila kung maari kong talikuran ang aking pagiging mamamayan ng India. Opo, ang Pilipinas po ang aking bayan, sagot ko. Naantay ako ng 6 na buwan. Hindi ako mapakali. Paano kung bumasa ako? Ngunit inalo ako ni si Adrian. Kung hindi ka tatanggapin, Madam Manager, sino pa ang tatanggapin? Sabi niya. Isang araw, dumating ang isang sulat. Isang sobra mula sa Department of Justice. Nangingini ang aking mga kamay habang binubuksan ito. Desisyon sa pag-approve ng naturalization. Nakita ko ang mga salitang pinahintulutan. Nagbagsakan ako sa aking kinatatayuan at umiyak. Lola, Filipinan na po ako. Sigaw ko sa kalangitan. Bago ko makuha ang aking pagkamamamayan, kailangan kong pumunta sa embahada ng India. Ito ay isang proseso upang formal na talikuran ang aking pagiging mamamayan ng India. Sa embahada ng India sa Makati, Metro Manila, tumuntong ako sa isang lugar na may tuturing na teritoryo ng India sa unang pagkakataon sa loob ng 19 na taon.
Saluk ng embahada, amoy India, amoy nga pampalasa, amoy nga saa. Agad na bumalik sa aking isip ang aking pakabata, ang magaling nga Mumbai na nilakat ko kasama si Lola, ang makipot na eskinita sa mga squatter, ngunit hindi na ako babalik doon. Umupo ako sa harap ng Indian Consul, sinulatan ko ang mga dokumento, ang aplikasyon para sa pagtalikod sa pagiging mamamayan Mega India. Hawa ang panulat, nakita ko ang espasyo para sa lagda. Nangingini ang aking kamay. Sa sandaling pirmahan ko ito, legal akong hindi na isang Indian. Tinanong ng konsul, sigurado ka ba talagang tatalikuran mo ito? Ito ang iyong bayan. Hawa ang panulat, sumagot ako, tinalikuran ako ang aking bayan, ngunit tinanggap ako ang Pilipinas, pumirma ako. Priya, ito ang huling lagda ko bilang isang Indian. Inilagay ng konsul ang selyo, Kwang. Sa tuno na iyon, naging walang nasyonalidad ako. Ngunit pakalipas ng isang linggo, magiging Filipina na ako. Magaan ang aking mayapa habang lumalabas sa embahada, hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa paglakad. Pagkalipas ng isang linggo, natanggap ko ang aking pasaporte ng Pilipinas mula sa Department of Justice. Sa pulang cover ng pasaporte, nakasulat ang Republika ng Pilipinas. Binuksan ko ang pasaport. Nandun ang aking larawan at pangalan. Nasyonalidad, Pilipino. Sa sandaling nakita ko ang salitang iyon, napaluha ako. Ako ay isa ng tunay na Filipina. Hindi isang dalit, kundi si Priya, isang Filipina. Ang unang bagay na ginawa ko pagkatapos matanggap ang pasaporte ng Pilipinas ay ang mag-book ng flight ticket papuntang India. Sa loob ng 8 taon, sa wakas ay makakapunta na ako sa puntot ni Lola. Tinanong ako ng aking nanay sa Pilipinas. Ayos lang ba? Hindi ba mahirap? Sumagot ako, kailangan kong pumunta. Kailangan ko po talagang ipakita kay Lola. Sumakay ako sa eroplano patungong Mumbai mula sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. 8 taon na ang nakalipas. Baliktad ang aking biyahe. Noon, halo-halo ang takot at pag-asa, ngunit ngayon, halo-halo ang pananabik at pagmamalaki. Lumapag ang eroplano sa Mumbai. Mula sa bintana, nakita ko ang pamilya na tanawin, ang maalikabo na kalangitan, ang siksikang gusali, ngunit hindi na ito ang aking tahanan. Tumayo ako sa harap ng immigration counter. Inabot ko ang aking pasaporte ng Pilipinas. Binuksan ng immigration officer ang pasaporte at tiningnan niya ako. Ang mukha ko ay Indian. Ngunit ang pasaporte ko ay Pilipino. Tinanong ng officer, Filipina po kayo? Opo, Filipina po ako. Indian po ang pangalan niyo, sabi niya. Filipina po ako na galing sa India, buong pagmamalaking sagot ko. Nagulat ang officer ngunit inilagay ang selyo. Ako ay pumasok sa India bilang isang Filipina. Ito ang unang sandali na ako ay hinusgahan batay sa aking nasyonalidad, hindi sa aking katayuan sa lipunan. Sumakay ako ng taksi papunta sa puntot ni Lola, ang Galit Public Cemetery sa labas ng Mumbai. Iyon ang lugar na iniwan ko 8 taon na ang nakalipas. Hindi ako nakilala ng taga-baryo. Siguro ay kakaiba sa kanila ang isang babae na nakasuot ng malinis na damit at naglalakad ng may kumpiyansa. May nagtanong, sino ka? Sumagot ako, Priya. Iyon bang dalit na si Priya? Tanong niya. Hindi po, sagot ko. Ako po si Priya, isang Filipina. Tumayo ako sa harap ng puntot ni Lola, isang maliit na puntot na bato. Isang simpleng lapida na hindi man lang maayos na nakaukit ang pangalan. Ang madalit ay dinidiskrimina kahit sa kamatayan. Ngunit lumuhod ako at pinunasan ang lapida. Naglagay ako ng mga bulaklak. Mga sampagwita na dinala ko mula sa Pilipinas at inilagay ko ang aking pasaporte ng Pilipinas sa harap ng lapida. Lola, nandito na po ako, dala ang aking pasaporte ng Pilipinas. Ako po ay isang Filipina na ngayon. Ako po ang taong pinangarap ni Lola, ang nga baka, kambing. At gintong kwintas na ipinagbili ni Lola, pinatunayan ko po ang halaga ng maiyon. Ang isang dalit na dalagita ay naging Filipina, natapos din po ako ng kolehiyo at naging manager. Lola, maraming salamat po, mahal kita. Matagal akong nakaupo doon. Nakwentuhan kami ni Lola. Ikinuwento ko ang nakalipas na 8 taon, ang nga mahihirap na sandali, ang nga masasayang sandali. Ikinuwento ko rin ang tungkol sa aking pamilya sa Pilipinas. Lola, nakaroon po ako ngang nanay sa Pilipinas. Napakabuti niya po. Pakalipas ng 3 araw, bumalik ako sa Pilipinas. Sa immigration counter ng Ninoy Aquino International Airport, Naiya, ipinakita ko ang aking pasaporte ng Pilipinas. Ngumiti ang immigration officer at sinabi, "Welcome back po." Opo, salamat po, sagot ko, pakiramdam ko bumalik ako sa bahay. Ito ang aking tahanan, ang Pilipinas ang aking bansa. Pagkalipas ng 1 buwan, isang nakakagulat na alok ang dumating.
Sinabi ng gobyerno ng India na magsasagawa sila ng seminar tungkol sa reforma sa sistema ng kasta, at gusto nila akong imbitahan bilang speaker. Ang kaganapan ay gaganapin sa auditorium na Universidad ng Mumbai. Ang universidad na iyon ang tumanggi sa akin 8 taon na ang nakalipas. Tinanggap ko ang imbitasyon. Sa araw ng seminar, 1,500 estudyanteng dalit ang nagtipon sa auditorium. Umakyat ako sa stage. Hawak ko ang mikropono, tumingin ako sa audience. Nakita ko ang sarili ko 8 taon na ang nakalipas. Mamatang puno ngang pagkadismaya, ngunit sa isang banda, mga matang naghahanap ng pag-asa. Nagsimula akong magsalita. Mga kababayan, ako po si Priya. Tulad ninyo, nakapasa ako sa universidad na ito, ngunit tinanggihan ako dahil sa pagiging dalit, ngunit hindi ako sumuko. Pumunta ako sa isang bansa na tinatawag na Pilipinas. Doon, hindi ako isang dalit, kundi si Priya. Mga kababayan, hindi kayo magadalit. Kayo ay magkatao na may walang hanggang potensyal, kaya niyo rin ito. Tulad ko. Nang matapos ang aking speech, umaling-angaw ang palakpakan. Tumayo ang mga estudyante at pumalakpak. Maraming estudyante ang umiyak. Pagkatapos ang lecture, mahigit 80 estudyante ang lumapit sa akin. Tinanong nila kung paano sila makakapunta sa Pilipinas. Binigyan ko ang bawat isa ng aking contact information. Nangako akong tutulungan ko sila. Pagbalik ko sa Pilipinas, nakipagkita ako sa social contribution team ng kumpanya. Namungkahi ako ng isang programa para sa papapaunlad ng talento ng kababaihan mula sa India. Agad itong tinanggap ng kumpanya. Ito ay isang programa na nagbibigay ng scholarship at sumusuporta sa pagtatrabaho sa Pilipinas para sa 5 kababayan mula sa mababang antas ng lipunan ng India bawat taon. Ako ang naging pinuno ng pagpaplano at overall management ng programa. Pagkalipas ng 1 taon, dumating ang unang 5 eskolar sa Pilipinas. Sinalubong ko sila sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Nakita ko ang sarili ko 8 taon na ang nakalipas. Nga matang puno ang takot at pag-asa. Isang dalagita ang nanginginig na natanong, "Ate, natatakot po ako." Hinawakan ko ang kanyang kamay, "Okay lang, dito, hindi kayo madalit. Kayo ay mga estudyante lang na galing sa India. Ngayon, 3 taon na ang lumipas. 35 na kabataan ang nasimula nga bagong buhay sa Pilipinas. Ang isa sa maunang eskolar si Anna ay naging regular na empleyado na ngayon. Nagtatrabaho ako sa isang opisina sa Makati, Metro Manila. Mula sa bintana, nakikita ko ang nga natatasang gusalingang business district. 10 taon na ang nakalipas. Ako, na naninirahan kasama si Lola sa mga squatter ng Mumbai, ay narito sa posisyong ito. Ngayon ang araw ng alaala ni Lola. Naalay ako ng dasal sa isang maliit na kapilya. Sa litrato, nakangiti pa rin si Lola, may kumukulubot na mukha. Lumuhod ako sa harap ni litrato at sinabi, "Lola, ako po ay managing manager." At 35 na kabataan ang sumunod sa akin at dumating sa Pilipinas. Ang halaga ng ngabaka, kambing, at gintong kwintas na ipinabili ni Lola ay bumalik sa 35 times na halaga. Lola, salamat po. Salamat sa pagpapaalam sa akin na mamuhay bilang si Priya, hindi isang dalit. Ngayon, buong pagmamalaki kong masasabi. Ako ay isang Filipina. Dito natatapos ang kwento ngayong araw. Minsan ang desisyon ang isang tao ay kayang baguhin ang mundo. Minsan, ang init ng patanggap ng isang bansa ay kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao. Ang lupaing ito na ating tinitirhan ay maring maging huling paasa para sa isang tao tulad ng nangyari kay Priya. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Kung ang video ngayong araw ay nagbigay sa inyo ng mainit na damdamin, pakipindot ang like at subscribe button at huwag kalimutan ang notification bell. Sa hinaharap, maghahatid pa kami ng mas maraming nakakaganya na kwento.